Luma na raw at kinukumpuni lamang para maging tanker ang barkong lumubog sa Oriental Mindoro at pinagmumulan ngayon ng oil spill. Isiniwalat yan ng isa sa mga kasama raw sa nag-ayo sa barko sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Pinabulaan na naman yan ng may-ari ng barko. May report si John Consulta. Yan ang video ng pagkumpuni sa barkong tinatawag ngayong MT Princess Empress bago ito lumubog sa Oriental Mindoro noong February 28. Ipinakita ito ng isa sa miyembro ng team na kumumpuni raw sa barko. Eksklusibo siyang nakapanayam ng GMA Integrated News. Kwento niya, ang oil tanker na MT Princess Empress, dating LPG tanker na tinatawag na MT Dorothy. Nang mabili raw ito ng bagong may-ari, isinailalim ang barko sa rehabilitasyon sa Navotas noong 2020. Scrap value na yan eh. Pwede na pambinta na lang sana sa junk shop. Junk shop na dapat. Ilalim hindi napalitan. Ibang may porsyon na luma. Yung bottom. Kinabitan naman daw ng mga bagong equipment ang barko. Sa 100% siguro yung luma doon mga 30%. Ano bang problema sa pagkaluma yung nagkalumaan na talaga? Mabilis mabutas sir. Nung una raw, gagawin dapat ang pangkarga ng buhangin ang barko. Pero nagbago raw ang isip ng may-ari at ginawa itong tanker sa loob ng 5 buwan. Yung sinabi sa Coast Guard na bagong-bago yung barko, parang may intent to deceit na sa simulat sa pool pa lang. Tanda na, scrap na nga eh. It's probably 50 years old. Bukod sa issue ng edad ng barko, tumuloy rin daw sa paglayag ang MT Princess Empress sa kabila ng gale warning. February 27 pa lang, meron ng gale warnings. February 28, madaling araw, sinabihan na sila, ano ang karagatan, medyo mahirap, daanan, pero hindi rin pinansin. Iniimbestigahan naman ng Philippine Coast Guard ang dokumentong isinumiti raw ng RDC Railed Marine Services Incorporated na ginawa nilang batayan para payagang makapaglayag ang barko. Nakasaad dito na pinapayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang amendment sa Certificate of Public Convenience ng RDC para idagdag sa fleet ito ang MT Princess Empress. Pero wala itong pirma, bagamat may tatak na Certified True Copy. Pinanindigan naman ng Marina na hindi pa naamyandahan ang CPC ng kumpanya. Itinanggi naman ng may-ari ng barko ang impormasyong luma na ang barko. Hindi naman daw sila magkokomento tungkol sa aligasyong kinumpuni ang barko para magkarga ng buhangin at kalaunay tanker at sa hindi umano pagsunod sa gale warning. Wala pa silang pahayag tungkol sa issue sa CPC. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis sa oil spill mula sa lumubog na barko. Ayon sa PCG, umabot na sa higit 6,000 litro ng oily water mixture ang nakuha mula sa cleanup operations mula March 1 hanggang kahapon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.